Good day mga ka-wheels. For today's video is mag-unbox tayo ng kauna-unahang Toyota Fortuner na 164 scale na official license. So meron naman kasing 164 scale pero hindi siya official license. More on 3D print. Kaya ito talaga is official license na diecast. Alam niyo na, check na natin. At sobrang excited din ako nito kasi unang-una meron kaming Toyota Fortuner. Hindi man nakuha yung kulay, pero okay na rin sa akin to. Actually guys, ito ang pinakauna kong SUV na diecast. So, napaka-big deal nito sa akin. At talagang excited ako. Sana maganda talaga yung kakalabasan nito. Nakuha natin siya sa halagang 980 pesos. Pero I'm not sure kung magkano na to ngayon. Kaya naman, syempre, i-unbox na natin. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga nagustuhan ko or hindi ko nagustuhan dito sa Fortuner na to. Kaya tara, unbox natin. Okay guys, let's unbox this shit. At dalawa yung in-order natin. Dalawang 2 variant color siya, which is yung gray at yung isa naman is yung kulay white. Katulad nga ng sinabi ko, yung presyo nito is 980 pesos. Pero I'm not sure talaga kung magkano na to ngayon. It's either nagmahal or bumaba. Well, depende naman yun. So, this is para 64. Ayan, Toyota official license siya. Which is very interesting. To be clear guys, I'm not sure kung ito lang yung 164 scale na diecast. Pero, I think sa true scale, yes. I'm not sure kung si Hot Wheels nag-release nito. Pero, when it comes to true scale kasi, magkaiba yon. No? Parehas naman silang diecast pero magkaiba pa rin. Ang true scale kasi yun talaga yung pinaka-scale niya. Sa Hot Wheels kasi iba't ibang scale eh. May sobrang laki, sobrang liit. Pero ito talaga yung size niya if 164 scale. So okay na to para sa akin. Para ma-display ko na rin. Ayan, Toyota Fortuner! Nakaka-excite guys. Ito is kulay white. Ayan o. Toyota Fortuner Platinum White. 164 scale, diecast, body, plus base. Ito muna yung i-check natin yung kulay white. Mamaya na yung silver. So, akala ko gray silver pala. 2024 Special Projects 1. Toyota Official License Product. Distributed in SE Asia by Blue and Diecast Yellow. So, parang alam ko sila lang yung nag-PO nito. Okay. So, 2023 model pala. Akala ko 2022 eh. So, 2023 model. Check natin kung maganda ba. Uy, parang ang ganda. Parang ang ganda. Uy, gogi, ang ganda nga. Legit. Gagi, ang ganda nga. Ano to? Ba't may ganito? Gagi, ang ganda nga, no? Ang ganda nga. So, ito is 2023 model. At medyo mabigat siya, ha? Medyo mabigat siya. Maganda to i-display sa mga diorama eh. Kasi hindi nakakasawa kung halimbawa JDMs lang. Lagyan mo rin ng mga SUV. At ang ganda nga guys. Yun lang. Eto lang. Dito lang tayo nagkasablay. Sayang, no? Dito tayo nagkasablay. Factory error to. Pero goods pa rin. Goods pa rin to. Ang ganda pa rin. Di naman pansinin din eh. Ganda pa rin talaga ng casting niya, ha? Grabe, solid na solid talaga. So, papalitan ko na lang to ng wheels. At ang napapansin ko rin is yung kanyang side mirror. Ayan. So, hindi siya hard plastic. So, gawa siya sa goma. Pero okay lang din yon as long as nakuha niya yung pinaka-exact details. So, mas swabe to tingnan. Okay, next naman. Next, ang Toyota Fortuner Metallic Silver. So, metallic silver siya. So, check natin. Check natin. Ganda to eh. Maganda rin to eh. Actually, ayoko nitong bumili. Pero, actually, yung white lang gusto kong bilhin. Pero, sayang naman kasi first release to eh. Diecast na 164 scale eh. So, sayang. Kailangan kuhain na rin natin. Uy, ang ganda rin. Ang ganda nito. Ang ganda ng silver. Ganda nito man. So, yung kanyang plate number, yung plate, mas nagugustuhan ko tong silver. Kaysa sa white, ang ganda nila. Pero ang cute nila. So, syempre, i-check din natin if rolling wheels sila parehas. So, yun. Sa mga fan ng rolling wheels,
nagro-rolling sila. Ayan, rolling wheel sila. Hindi naman sa sobrang ganit at napaka-smooth lang din. At ako naman hindi fan kung rolling or hindi. As long as nadi-display ko siya sa diorama. So, okay lang sa akin yon. Ang masasabi ko dito is, wow, sobrang ganda niya. At hindi siya bara-bara. Mapapansin nyo pag hindi gaano kaganda yung diecast pag yung paint sobrang kapal. So, doon ko kasi siya tinitingnan Pero nagkaroon lang tayo ng downside dito, yung kanyang plate. Yun lang sa plaka niya. So, sayang. Pero in diecast body, maganda. Sa paint scale, so tingin ko 1/64 scale talaga to. Sa paint naman niya, hindi gaano kakapal. Saktong-sakto lang, walang mga sobra. At yung details, all goods. Ang ganda rin ng details niya, guys. Ang ganda, no? So, sa 980 pesos, well, napakasulit na nito. Hindi siya perfect, pero pwede na. So, yun yung masasabi ko. Hindi siya perfect, pero pwede na at maganda rin talaga. Wala namang perfect na diecast, pero syempre hindi maiiwasan yung factory defect. At minsan sa pulma nila, pero ito goods na. Siguro for me, 8.5. Sige, 8.5 out of 10. So kayo guys, anong tingin nyo? May dapat ba silang i-improve? Or may dapat pang gawin? May mga kulang na hindi ko nasabi? Maganda ba or hindi? So pa-comment na lang dito sa ating YouTube. Siyempre, pa-like at subscribe. Pindot na lang din ng notification bell para laging updated sa ating mga diecast adventure. So yun lang. Peace!